Malamig ang gabi sa lungsod sa ika-11 palapag ng gusali kung saan nakatirik ang isang call center. Walang tigil ang pag-ikot ng mga headset, keyboards at tawag mula sa mga kliyente sa ibang panig ng mundo. Sa bawat sulok ng opisina ay may ilaw na kulay puti, maliwanag ngunit tila ba nakakapagod sa mata kapag ilang oras mo na itong tinititigan. Si Stella nakaupo sa kanyang cubicle. Nakayoko sa harap ng monitor, mahaba ang buhok niya, nakaipit ng maayos, at kahit wala masyadong make-up, ay litaw ang natural na ganda. Sa likod ng kanyang seryosong tingin ay ang bigat ng pangarap, maging abogada balang araw. Ngunit bago yon, kailangan muna niyang magbanat ng buto. Stella, grabe ka. Ang dami mo na namang flowers sa mesa. Biro ng katrabahong si Jonah. Sabay turo sa maliliit na bouquet na iniwan ng isa sa mga manliligaw. Napailing si Stella sa kanya nitian ng kaibigan. Ay nako Jonah, hindi ako nandito para sa bulaklak. Magtrabaho ka na lang, baka mahuli ka pa ni TL. Oo na, natatawang sagot ni Jonah. Pero aminin mo, ang dami mong fans dito sa floor, isa lang naman ang consistent eh. Bago pa man makapagsalita si Stella, may mahinahong tinig na sumingit. Ay, Stella, dinner tayo mamaya. Libre ko, sweldo ngayon. Paglingon niya, nandoon si Daniel, ang tahimik ngunit matyagang lalaking halos gabi-gabi ay nag-aalok na sabay silang umuwi o simpleng dinner pagkatapos ng shift. Hindi ito maporma, simpleng lalaki lang na may malinis na polo at seryosong mga mata. Napabuntong hininga si Stella. May halong inis at tuwa. Daniel, ilang buwan na tayong ganito. Hindi ka ba napapagod? Umiling ang lalaki. Diretso ang tingin sa kanya. Hindi ako mapapagod, Stella. Kasi alam kong ikaw ang gusto ko. Kahit gaano katagal, kahit ilang beses mo akong tanggihan, hihintayin kita. Basta sana, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Tahimik si Stella. Hindi siya sanay sa ganoong uri ng pananalita. Kadalasan kasi, ang mga nanliligaw sa kanya ay puro biro, puro pasikat, pero si Daniel, ramdam niyang seryoso. At sa puso niyang matagal ng abala sa pangarap, naramdaman niyang unti-unti itong kumakatok. Lumipas ang mga araw at kahit anong tanggi ni Stella, hindi nawala si Daniel. Lagi itong nandyan kapag uwian, kapag break, o kahit simpleng tanong lang kung okay lang ba siya. At sa huli, napapayag din niya si Stella na lumabas. Sa isang maliit na cafe malapit sa opisina, nagkakape sila habang abala ang iba sa kani-kanilang kwentuhan. Alam mo Daniel, panimula ni Stella habang nakatitig sa tasa. Pangarap ko talaga maging abogada. Gusto kong tumayo sa korte, ipaglaban yung mga taong walang kaya. Alam kong mahirap, matagal, pero yun ang gusto ko. Napangiti si Daniel, nakasandal at nakatingin sa kanya na parang siya lang ang tao sa lugar. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo, Stella. Ako naman gusto kong makapag-abroad sa Japan o Korea. Doon ko gustong magsimula ng bagong buhay. Dito kasi parang wala ng pag-asa. Puro kurakot, puro kahirapan. Pero kapag nakalipad na ako, sisiguraduhin ko may ipapadala ako sa pamilya ko. At sa magiging pamilya natin. Napatigil si Stella, bahagyang namula. Grabe ka naman, may pamilya natin agad. Hindi pa nga kita sinasagot dyan. Relax, darating din tayo dyan. Napatawa si Daniel, pero halatang totoo ang bawat salita. Oo, pamilya natin. Kasi matagal ko nang iniisip na ikaw ang gusto kong makasama. Hindi lang ngayon, kundi habang buhay. Napangiti si Stella. At sa sandaling yon, parang may bahagi ng kanyang puso na natunaw. Mula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita. Simpleng pagkain, kwentuhan, at minsan ay mga lakad pagkatapos ng shift. Hindi nila namalayang unti-unti silang nahuhulog sa isa't isa. Isang beses, matapos ang shift, dinala siya ni Daniel sa isang park kung saan maliwanag ang mga poste at tahimik ang paligid. Stella, ani Daniel, hindi ko man kayang ibigay lahat ngayon pero ipinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat para sa'yo.
Tinitigan siya ni Stella. Ang mga mata nito na puno ng pangarap at pangako. At kahit may halong takot ang puso niya, alam niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog. Makalipas ang 2 buwan, sinagot niya na ang binata. Naging opisyal na ang relasyon nilang dalawa. Mabilis lumipas ang panahon. Sa wakas, natupad ni Stella ang isa sa kanyang mga hakbang. Nakapagtapos siya ng political science. Habang abala ang lahat sa stage, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa gilid. "Congrats, Stella," sabi ni Daniel, may hawak na malaking bouquet ng pulang rosas. Natawa siya at napaiyak. Sa dami ng tao roon, iisang mukha lang ang hinanap ng kanyang mga mata. Si Daniel. Ipinakilala rin ni Stella si Daniel sa mga magulang niya. Pagkatapos nun, kumain sila sa labas para sa isang celebration. Pagkaraan ng ilang linggo, dinala siya ni Daniel sa isang magandang overlooking restaurant sa Antipolo. Maliwanag ang mga bituin noong gabing yon at sa ibaba ay kumikislap ang mga ilaw ng syudad. "Ang ganda rito, Daniel," bulong ni Stella habang nakatanaw sa ibaba. "Pero mas maganda ka," sagot agad ng binata, dahilan para mapatingin si Stella sa kanya. Nahihiyaman, hindi niya napigilan ang ngiti. Tahimik silang kumain. Hindi yun isang marangyang hapunan, pero ramdam ni Stella na espesyal ang bawat sandali. Habang nagkikwento siya tungkol sa mga pangarap niya na ipagpatuloy ang pag-aaral sa law school, si Daniel naman ay seryosong nakikinig. Parang inuukit ang bawat salita sa kanyang isipan. "Stella," mahinahon itong sambit, "hindi ko na kayang patagalin pa. Gusto kong makasama ka habang buhay." Binuksan niya ang kahon at doon lumantad ang isang simpleng singsing. "Will you marry me?" Natigilan si Stella. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya inasahan na sa gabing yon may mangyayaring magpapabago ng lahat. Naluha siya, nanginginig ang tinig ng sagutin si Daniel. "Oo, Daniel. Oo, pumapayag ako." Tumayo si Daniel, agad siyang niyakap. At doon sa ilalim ng bituin at ilaw ng lungsod, nagtagpo ang 2 pusong naniniwala na kaya nilang buuin ang habang buhay. Mula sa gabing yon, hindi na lamang sila magkasintahan. Sila ay naging 2 kaluluwang pinagbuklod ng iisang pangarap. Isang kinabukasang sabay nilang haharapin anuman ang pagsubok na darating. Sa isip ni Stella, malinaw ang lahat. Kasama niya si Daniel sa bawat hakbang ng kanyang pangarap. At sa isip ni Daniel, siya ang babaeng hindi niya nabibitawan kailanman. Hindi naging madali ang preparasyon nila Stella at Daniel. Ang pera ay laging kulang at ang oras ay laging kapos. Ngunit sa kabila ng lahat, sabay nilang hinarap ang bawat detalye. Isang gabi, habang magkasama silang nagbibilang ng budget sa maliit na apartment na kanilang inuupahan, napabuntong hininga si Stella. "Daniel, hindi ba masyadong magastos? Baka pwede na yung simpleng kasal na lang. Hindi naman kailangan na grande." Umiling ang binata. "Stella, kahit simpleng tao lang ako. Gusto kong maramdaman mo na espesyal ka. Hindi kailangan marangya, pero gusto kong maalala mo ang araw na yon na para bang pinakamagandang sandali ng buhay natin. Hindi ba't minsan lang tayo ikakasal?" Napatingin si Stella sa kanya. Ramdam niya ang senseridad ng mga salita at napangiti siya. "Ikaw talaga. Sige, susunod ako sa'yo. Basta pangako mo lang na hindi mo ako iiwan kahit kailan." Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Mariing pinisil. "Pangako, habang may hininga ako, ikaw lang ang mamahalin ko." Dumating ang araw ng kasal. Sa isang maliit ngunit magandang simbahan na puno yon ng mga kaibigan, kamag-anak at katrabaho nila. Hindi marangya ngunit puno ng saya. Habang naglalakad si Stella sa gitna, nakasuot ng simpleng puting gown, halos maluha siya sa dami ng matang nakatingin sa kanya. Ngunit muli, iisang mukha ang hinanap niya. Si Daniel, nakatayo sa altar, nakatitig sa kanya na parang siya lang ang babae sa mundo. "Do you, Daniel, take Stella to be your lawful wedded wife?" Tanong ng pari. "Yes, Father." Mariin niyang sagot, hindi inalis ang tingin kay Stella. "And you, Stella?" "Yes." Mahina, ngunit puno ng damdamin ang boses ng dalaga. At sa sandaling yon, opisyal na silang mag-asawa.
Tumunog ang kampana, nagsigawan sa tuwa ang mga kapamilya, kaibigan at nagpalipad ng palasyo ng bulaklak sa ere. Habang naglalapit ang kanilang labi, maririnig ang palakpakan at sigawan ng mga bisita. Ngunit para kay Stella, walang ibang naririnig kundi ang tibok ng puso nilang dalawa. Lumipas ang mga linggo at nag-umpisa ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Sa maliit na apartment, natutunan nilang mag-adjust sa isa't isa. Sa mga simpleng bagay tulad ng paghuhugas ng plato, paghahati ng gastusin, at pagising ng maaga para sa trabaho. Isang gabi, habang magkasamang nakahiga, biglang bumulong si Daniel. "Stella, alam mo bang pinakamasaya ako simula nang maging asawa kita?" Ngumiti siya, tumagilid at hinarap ito. "Ako rin, hindi ko man natuloy agad ang law school pero okay lang, basta kasama kita." "Darating din ang panahon," sagot ni Daniel, "na matutupad lahat ng pangarap mo, lahat ng pangarap natin." At sa mga sandaling yon, muling kinumpirma ng kanilang mga puso ang pangakong hindi magmamaliw. Makalipas ang ilang buwan, nabuntis si Stella. Hindi biro ang hirap ng pagbubuntis, lalo na't pareho silang nagtatrabaho, ngunit hindi nawala ang pag-aalaga ni Daniel. Tuwing uuwi ito galing trabaho, may dalang prutas, gatas, o kung minsan ay simpleng tsokolate para mapasaya si Stella. Sa bawat gabi ng pagsusuka, pagkahilo at paghihina, naroon si Daniel para hawakan ang kanyang buhok at alalayan siya. Madalas pa nitong masahihin ng asawa. "Salamat, Daniel. Hindi ko alam kung kakayanin ko kung wala ka." "Hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Kaya nga ako nandito," sagot naman ito. Pagkarating ng 9 na buwan, isinilang ni Stella ang kanilang anak. Isang malusog na batang babae na pinangalanan nilang Ella. Pagyakap ni Daniel sa sanggol, halos maluha siya. "Stella, tingnan mo. May bunga ng pagmamahala natin." Napangiti si Stella kahit pagod na pagod. "Oo, pamilya na tayo." Mabilis lumipas ang mga buwan. Enjoy na enjoy ang mag-asawa sa kanilang supling. Halos hindi ito madapuan ng lamok. Ganoon kaprotektado si Daniel at Stella sa kanilang anak. Magmula noon, halos maging araw na ang gabi at gabi naman ang araw. Tulungan silang dalawa mag-alaga kay Ella. Talagang enjoy na enjoy si Stella. Pati na rin, yun ang banding nila palagi. Mabilis lumipas ang 3 taon, puno ng halakhakan ang kanilang maliit na tahanan. Si Ella, lumaking masayahin at malapit sa ama. Si Daniel naman, halos araw-araw ay sinisiguro na makakapaglaro at makakapagbanding silang tatlo. Magaan ang hangin ng umaga sa maliit na apartment ni Stella at Daniel. Sa maliit na silid na yon, puno ng kulay rosas at asul na laruan. Naroon si Ella, 3 taong gulang, masiglang naglalaro habang hawak ang paborito niyang stuffed toy. Si Stella, abala sa kusina, nagluluto ng sinangag at pritong itlog. Samantalang si Daniel naman ay nakaupo sa mesa, binabasa ang ilang papel mula sa trabaho. "Papa!" tawag ni Ella, sabay takbo patungo sa kanyang ama. "Kain na po tayo, gutom na po ako." Napangiti si Daniel, ibinaba ang hawak na papel at binuhat ang anak. "Nako, gutom ng baby boss ko. Sige, halika na, kumain na tayo." Sa bawat araw na lumilipas, naging normal na sa kanilang pamilya ang simpleng kaligayahan. Hindi man marangya ang kanilang buhay, sapat na para kay Stella ang makita ang mag-ama niyang masaya. Habang sabay-sabay silang kumakain, biglang nagsalita si Daniel. "Stella, naalala mo ba nung first date natin? Nasa cafe lang tayo tapos kinikwento mo yung pangarap mo." Tumawa si Stella. "Oo naman, hindi ko akalaing makakarating tayo dito. Kasal, may anak, at masayang pamilya." "Hindi lang masaya. Pinakamahusay na pamilya para sa akin." Sa mga simpleng salita, ramdam ni Stella ang katotohanan. Mahal siya ni Daniel at mahal nila ang kanilang anak. At sa isip niya, wala na siyang mahihiling pa. Lumipas ang mga taon, lalo pang lumapit si Stella sa kanyang mga magulang. Madalas siyang sumama kay Stella kapag namamalengke, at tuwing gabi, hindi siya makakatulog hanggat hindi siya nababasahan ni Daniel ng kwento. "Papa, gusto ko yung story ni Cinderella."
wika ni Ella isang gabi habang nakahiga sa kama, nakayakap sa unan. Sige, pero promise, matutulog ka na pagkatapos nito. Sabi ni Daniel habang nakaupo sa kama, hawak ang isang libro. Apo, promise po, ngiti ng bata. Habang binabasa ni Daniel ang kwento, nakatingin lang si Stella sa kanila mula sa pinto. Ramdam niyang init ng kanyang puso. Ito ang tunay na pinapangarap niya. Isang pamilyang buo, masaya at puno ng pagmamahalan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon din ang mga pangarap na nakabinbin. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang hangarin na maging abogada. Ngunit sa ngayon, mas pinili niyang mag-focus sa pagpapalaki kay Ella at sa pagsuporta kay Daniel. Hindi naging madali ang lahat. May mga panahon nagkukulang ang sweldo ni Daniel at kailangan nilang magtipid. Minsan, isang kahig, isang tuka ang sitwasyon nila. Ngunit sa tuwing dumarating ang ganitong mga pagsubok, lagi nilang pinipiling magtulungan. Daniel, wala na tayong budget para sa gatas ni Ella. Bulong ni Stella isang gabi habang nagbibilang ng pera sa mesa. Napakamot ng ulo ang binata, halatang stress. Mag-overtime na lang ako bukas. Baka makadagdag kahit papano. Ngumiti si Stella kahit ramdamang bigat. Salamat mahal, basta't magkakasama tayo, malalampasan natin ang lahat. At ganun nga ang nangyari. Sa bawat hirap, sabay nilang hinaharap. Hindi man perpekto ang buhay nila, pero sapat ang pagmamahalan para manatili silang matatag. Isang gabi, habang nakahiga silang mag-asawa at tulog na si Ella, biglang nagsalita si Daniel. Stella, may iniisip ako. Gusto ko sanang subukan mag-apply sa abroad. Alam kong mahirap pero mas malaki ang kita ron. Mas mapapadali ang mga pangarap natin, pati na rin ang future ni Ella. Natigilan si Stella. Hindi niya akalaing ganito kabilis papasok sa kanilang buhay ang posibilidad na magkakalayo sila. Daniel, ayokong malayo ka sa amin. Paano na ako? Paano si Ella? Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Mariing pinisil. Alam kong mahirap, pero isipin mo rin, makakapag-ipon tayo. Makakabili tayo ng sarili nating bahay. Makapapag-aral natin si Ella sa magandang paaralan at baka makapag-law school ka pa. Hindi habang buhay tayo ganito. Tumingin si Stella sa mga mata ng asawa. Ramdam niya ang determinasyon at pagmamahal nito. Bagamat masakit, napalunok siya at tumango. Sige Daniel, kung ito makakabuti para sa pamilya natin, susuportahan kita. Ngumiti ang binata, sabay niyakap siya ng mahigpit. Salamat mahal. Pangako hindi ko kayo pababayaan. Naging mas makulay ang mga sumunod na linggo. Parang sinisikap ni Daniel na gawing espesyal ang bawat araw bago siya umalis. Dinala niya si Stella at Ella sa Luneta. Nagpiknik sila at nagpalipad ng saranggola. Sa Quiapo, kumain sila ng masarap na lugaw at bibingka. Minsan, simpleng ice cream lang sa tabi ng kalsada. Pero para kay Stella, parang pista na ang bawat sandali. Papa, wag ka pong aalis ha? Sabi ni Ella habang nakasakay sa balikat ng ama. Naluha si Daniel, ngunit agad siyang umiti. Anak, aalis lang ako para mas lalo tayong maging masaya. Hindi ako mawawala. Lagi mong tatandaan yan. Nasa tabi lang si Stella, pinipigilang umiyak. Pinaghahawakan niya ang pangako ng asawa. Kahit sa loob-loob niya ay mayroong kaba. Dumating ang araw ng pag-alis ni Daniel. Sa airport, bit-bit nila ang maliit na bagahe. At tila ba mabigat ang bawat hakbang patungo sa departure area. Mahigpit na niyakap ni Daniel ang kanyang mag-ina. Mahal, anak, sandali lang to. Pag-uwi ko, mas maganda ng buhay natin. Pangako, babalik ako. Niyakap niya si Stella. Mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Mag-iingat ka Daniel. Huwag mong kalilimutan na naghihintay kami sa pagbabalik mo. Hindi ko makakalimutan. Sambit ni Daniel bago halikan ang noo ni Stella at ang pisngi ni Ella. Habang papalayo si Daniel, tumulo ang luha ni Stella. Mahigpit niyang niyakap si Ella sabay bulong. Magiging okay tayo anak. Gagawin ng papa mo ang lahat para sa atin.
Sa unang buwan ni Daniel sa abroad, maganda ang takbo ng lahat. Halos gabi-gabi silang nagkaka-video call at laging may balita sa kanila. May mga padalang pera, mga pasalubong na ipinapadala sa kaibigang si Cynthia na naroon din sa Middle East. Mama Stella, tingnan mo! Tuwang-tuwa si Ella habang hawak ang maliit na laruan na padala ng ama. Papa loves me so much! Napangiti si Stella, sabay haplos sa ulo ng anak. Oo naman anak, mahal na mahal tayo ng papa mo. Sa kabila ng distansya, mas dama pa ngayon nila ang presensya ni Daniel. At kahit mahirap, tiniis ni Stella ang pangungulila. Dahil sa puso niya, naniniwala siyang matutupad ng asawa ang lahat ng pangako nito. Ngunit ang hindi niya alam, sa likod ng bawat pangako, unti-unting nabubuo ang mga lihim na magpapabago sa kanilang mga buhay. Makulimlim ang hapon nang umuwi si Stella galing trabaho. Hawak niya ang maliit na kamay ni Ella na masiglang kumakanta ng nursery rhymes habang naglalakad sila pauwi. Sa kabila ng pagod, napangiti siya. Dahil sa bata, tila nawawala ang lahat ng bigat ng araw. Pagpasok nila sa maliit na apartment, agad siyang nagtungo sa kusina para maghain ng hapunan. Sa Ella naman ay napaupo sa sofa, bitbit ang maliit na laruan na bigay ng ama. Hindi pa man nakakalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone ni Stella. Kinabahan siya pero agad namang napangiti nang makita ang pangalan ng asawa sa screen. Papa! Papa! Sigaw ni Ella sabay takbo palapit sa kanyang ina. Si Papa tumatawag po. Kinuha ni Stella ang cellphone sabay inilagay sa loudspeaker. Hello mahal. Boses ni Daniel mula sa kabilang linya. Medyo may kaunting delay na para bang mahina ang signal. Daniel, ayos ka lang ba dyan? Kumain ka na? Tanong ni Stella. Pinipilit itago ang pag-aalala. Oo naman. Medyo mahirap ang trabaho pero kinakaya. Ang mahalaga, malapit na tayong makapag-ipon. Sagot nito. Papa, I miss you. Sabi ni Ella, halos mapaluha habang nakikipag-usap sa cellphone. Tumawa si Daniel bagamat may halong pangungulila ang kanyang tinig. I miss you too anak. Lagi kayong magdasal ni Mama para makauwi agad si Papa. Sa unang taon ng pagtatrabaho ni Daniel sa abroad, naging masigla ang kanilang komunikasyon. Halos gabi-gabi ay may video call at tuwing sahod ay may padala siyang pera. Minsan ay may mga laruan at tsokolate na ipinapadala kay Cynthia. Grabe Stella, sabi ni Cynthia sa isang tawag. Buti na lang dumating si Daniel dito, at least may kakampi ako. Mabait siyang kasama, ang sipag. Napangiti si Stella, nakahinga ng maluwag. Salamat Cynthia, at least may nagbabantay sa kanya. Ingatan yung isa't isa. Oo naman, don't worry. Sa mga panahong yon, ramdam ni Stella na mapagkakatiwalaan niya si Cynthia. Kahit mahirap, tiniis niya ang lungkot dahil alam niyang ginagawa ni Daniel ang lahat para sa kanilang kinabukasan. Malamig ang gabi, sa maliit na apartment, tahimik na nakaupo si Stella sa harap ng cellphone. Hinihintay na mag-ring ang pangalan ni Daniel. Nakasanayan niya na kasi na tuwing araw ng sahod, siguradong tatawag ang kanyang asawa. Makikipagkulitan kay Ella at magpapadala ng kaunting pera. Ngunit ngayong gabi, kakaiba. Ilang oras na siyang nakatitig sa screen, walang tawag, walang mensahe, wala kahit ano. Ma, tulog na ako ah. Mahina ang tinig ni Ella mula sa kwarto. Oo anak, good night, I love you. Sagot ni Ella, pinilit ang ngiti. Ngunit pagbalik niya sa sala, nagbago ang kanyang mukha. Halos mabasag sa bigat ng lungkot. Lumipas ang mga linggo, ang dating gabi-gabing video call ay naging lingguhan, hanggang sa tuluyan ng naging buwanan. Daniel, kumusta ka na? Hindi ka na nagre-reply. Nag-aalala na kami ni Ella. Mga mensahe ni Stella na binabasa lang ni Daniel pero wala namang reply. Minsan, kapag sumasagot, palagi may dahilan. Busy kasi ako, Stella. Pasensya na, overtime. Wala akong masyadong oras. O kaya naman, pagod ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Sa bawat linya, lalo siyang kinikilabutan. Hindi yun ang Daniel na kilala niya.
Ang lalaking dati halos ayaw matulog hanggat hindi sila nakakapag-usap. Noong una, sapat ang padala. Pero nang sumunod na buwan, kalahati na lang. Hanggang sa naging barya na lamang. Kulang pa sa gatas at tuition fee ni Ella. Daniel, sambit ni Stella habang kausap si Daniel sa cellphone na mahina ang signal. Naintindihan ko na mahirap dyan pero kahit konti lang. Kailangan ni Ella. Nag-aaral na siya at hinihintay ka rin niya. Tahimik si Daniel sa kabilang linya. Huminga ito ng malalim bago sumagot. Stella, pasensya na. Ang dami ko kasing gastos dito. May utang ako, may mga kailangan akong bayaran. Baka sa susunod na buwan, makabawi ako. Napakagatlabi si Stella. Pinipigilan ang sariling umiyak. Hindi ako nagrereklamo para sa akin. Para naman to kay Ella. Para sa anak mo. Alam ko, gagawin ko ang makakaya ko. Malamig na sagot ni Daniel. Ngunit hindi niya naramdaman ang dating init ng boses nito. Dahil sa matinding pag-aalala, muling tinawagan ni Stella si Cynthia. Cynthia, kamusta si Daniel? Halos hindi ko na siya makausap. Totoo bang magkasama pa rin kayo sa site? Tahimik ang kabilang linya. Stella, hindi ko alam kung paano sasabihin. Pero matagal na kaming hindi nagkikita. May mga sarili na kaming schedule. Bihira na rin siyang sumagot sa mga tawag ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo siya nakikita dati halos lagi kayong magkasama. Wala na akong update, Stella. Pasensya na. Siguro masyado lang siyang busy. At ako rin. Busy rin ako sa trabaho. Napapikit si Stella. Pinilit ang sarili na maniwala. Ngunit sa loob niya, may bulog na unti-unting sumisigaw na may itinatago ang mga ito sa kanya. Isang gabi, habang nag-aaral si Ella ng kanyang mga leksyon, bigla itong huminto at tumitig sa kanyang ina. Ma, bakit hindi na tumatawag si Papa? Hindi niya na ba tayo, love? Parang tinuhog ang puso ni Stella sa tanong ng anak. Agad niya yung niyakap, pinipigilang humagulgol. Hindi yan totoo, anak. Mahal na mahal tayo ng papa mo. Busy lang siya sa trabaho ngayon. Pero hayaan mo sa mga susunod na araw. Tatawag din yon. Tsaka pabalik na rin siya. Pero ang tagal na po kasi, Mama. Sabi ni Ella habang patuloy sa paghikbik. Hindi na napigilan ni Stella ang mga luha niya. Oo, anak. Ang tagal na nga. Ilang buwan pang lumipas, lalo pang lumalayo ang presensya ni Daniel. Sa Ella na dati sabik makausap ang ama, madalas nang nagtatampo. Mabilis lumipas ang 2 taon. Sa una, umaasa pa si Stella. Ngunit habang tumatagal, lalo nang nawawala ang komunikasyon. Halos tuluyan ang natigil ang padala. Kung dati, bawat tunog ng cellphone ay umaalab ang kanyang puso, ngayon ay wala na siyang nararamdaman, kundi kalungkutan at pagod. Wala nang tawag mula kay Daniel, wala nang mensahe, wala nang padala. Ang lalaking nangakong habang buhay tayong 3 ay tila ba naglaho at iniwan silang mag-ina sa kawalan. Wala na ring balita mula kay Cynthia. Kapag sinusubukan niyang kontakin ito, laging may palusot. Busy, wala sa bahay, o hindi raw sila nagkikita ni Daniel. Sa mga panahon na yon, unti-unti nang tinanggap ni Stella ang sakit. Minsan, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, yakap si Ella, hindi niya mapigilang magtanong sa sarili. Iniwan mo na ba talaga kami, Daniel? Pinili mo na ba ang ibang buhay kaysa sa amin? Ang sagot ay katahimikan, at sa katahimikan, naroon ang pait ng katotohanang hindi niya matanggap. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Ella, biglang nagsalita ang bata. Ma, gusto ko pang magtayo tayo ng tindahan. Ice cream stall po tapos maraming tao na bumibili. Napangiti si Stella. Ice cream? Bakit naman ice cream? Kasi ma, kapag may ice cream, lagi kang masaya. Gusto ko lagi kang masaya. Natawa si Stella. Sabay hinaplos ang buhok ng anak. Sa simpleng salita ng bata, may ideya siyang nabuo. At doon, nagsimula ang bago niyang inasikaso. Nag-ipon siya ng kaunti mula sa natira nilang pera. Gumawa siya ng maliit na stall sa kanto, nagbebenta ng ice cream na may iba't ibang flavor at toppings.
Unay simpleng vanilla at chocolate lang. Pero dahil sa sipag at pagkamalikhain, unti-unti siyang nagdagdag ng flavors at toppings. Strawberry, mango, cookies and cream at marshmallows. May sprinkles pa at kahit wafer sticks. Sa umpisa kakaunti lang ang bumibili, ngunit nang lumaon, kumalat ang balita. Masarap daw yung ice cream ng mag-ina sa kanto. Unti-unti silang dinayo at doon nagsimulang sumibol ang panibagong pag-asa sa puso ni Stella. Kasama niya si Ella na madalas pang ang sumisigaw ng, "Ice cream po! Masarap! Bumili na kayo!" Napangiti si Stella habang pinagmamasdan ng anak. Kahit iniwan na sila ni Daniel, kahit hindi malinaw ang bukas, natutunan niyang bumangon at lumaban para sa anak at para sa sarili. Isang gabi, habang nakatayo siya sa labas ng kanilang maliit na stall, pinagmamasdan ng mga taong kumakain ng ice cream, tahimik niyang binulong. "Kung sakaling babalik ka, Daniel, hindi ko alam kung may puwang ka pa sa buhay namin." At sa isip niya, isang desisyon ang unti-unting nabubuo. Hindi na siya kailanman papayag na muling masaktan ng parehong tao. Isang umaga, nagising si Stella sa ingay ng kanyang anak. Ma, late na po ako!" Sigaw ni Ella, nakasuot ng uniform, bitbit ang bag. Napangiti si Stella. "Sandali lang anak, heto ng baon mo." Inabot niyang maliit na lunchbox na may sandwich at juice. Habang naglalakad sila ng magkasabay papunta sa paaralan, mahigpit ang hawak ni Stella sa kamay ng anak. Para bang yun na lang ang natitira sa kanya, ang munting kamay na nagbibigay ng lakas na lumaban sa araw-araw. Pagkatapos ihatid si Ella sa paaralan, dumiretso siya sa maliit na stall sa kanto para mag-ayos. Nakatayo roon ang kanilang stall na may karatulang Stel and Ella's Ice Cream, samut-saring tuwa. Isang hapon, habang si Stella ay abala sa pagtitinda, si Ella naman ay laging nasa tabi niya. "Bili na po kayo, masarap na ice cream gawa ni Mama." Sigaw ng bata, sabay kaway sa mga dumaraan. Natawa si Stella habang minamasdan ng anak. "Ella, parang mas malakas ka pa kaysa sa akin ah." "Syempre ma, ako kaya ang assistant mo." Sa bawat tawanan nila, unti-unting nawawala ang sakit na iniwan ni Daniel. Kahit wala ang ama, ramdam ni Stella na buo pa rin sila dahil magkasama sila ng kanyang anak. Ngunit sa bawat gabi, kapag natutulog na si Ella, bumabalik ang nakakapasong katahimikan. Minsan, nakaupo si Stella sa mesa, nakatitig sa mga lumang litrato, larawan ng kasal nila ni Daniel, ng honeymoon, ng unang beses nilang buhatin si Ella. "Bakit, Daniel?" Bulong niya habang pinapahid ang luha. "Bakit mo kami iniwan? Hindi ba't nangako ka?" Ngunit ang sagot ay katahimikan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Stella na yakapin ang kanyang sugat. Hindi niya pinilit na kalimutan si Daniel pero natutunan niyang huwag nang umasa. "Anak," sabi niya minsan kay Ella habang kumakain sila ng ice cream na gawa nila mismo. "Tandaan mo to, hindi lahat ng pangako ay natutupad. Pero kahit ganon, may mga bagay na mas matibay pa sa pangako. At yun ay ang pagmamahal ng isang ina." Ngumiti si Ella sabay yakap sa kanya. "Kaya pala kahit wala si Papa, okay pa rin tayo ma. Kasi mahal mo ko." Naluha si Stella at sumagot. "Oo anak, mahal na mahal kita. At ikaw lang ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban." Lumago ang kanilang maliit na ice cream stall. Dumami ang suki at minsan ay kinukuha ang serbisyo nila sa mga birthday party. Nakilala si Stella sa barangay bilang masipag at mabait na tendera. Sobrang laking tulong nito sa bills at tuition fee ni Ella. Hindi na kailangan pang mangutang ni Stella tuwing may bayarin sa paaralan. At higit sa lahat, hindi niya na nararamdaman ang matinding takot na baka isang araw ay mawalan sila ng makakain. Ngunit ang higit na nakakapagpasaya kay Stella ay ang sobrang pagtangkilik ng tao. Halos araw-araw, puno ang mga bata at estudyante ang stall nila. Ang mga magulang at matatanda naman ay naging suki na rin dahil mura, masarap at hinahanap-hanap ang kanilang ice cream. "Ma, ang dami nating customer ngayon." Tuwang-tuwa si Ella habang abala sa paglalagay ng sprinkles sa ibabaw ng cones. "Parang fiesta."
Napatawa si Stella. Pinagmamasdan ng pila sa harap ng kanilang shop. May mga batang sabik na sabik, may mag-asawang bumibili ng tig-isang cup, at may ilang estudyante na nagtatawanan habang naghihintay. Anak, dahan-dahan lang, baka malagyan ng sobrang toppings. Natatawang paalala ni Stella. Okay lang yan, ma. Mas masarap kapag maraming sprinkles. Napangiti si Stella. Hindi niya akalain na ang simpleng tindahan ang magiging sagot sa kanilang mga pangangailangan at higit pa roon, isang lugar na nagbibigay saya sa mga tao. Habang abala si Ella sa pagtulong sa kanya, hindi maiwasang mapatitig ni Stella sa anak. Kitang-kita niya kung paano lumalaking masigla at masaya si Ella sa kabila ng lahat ng kanilang mga pinagdadaanan. Ma, okay ba yung ginawa kong cone? Tanong ng bata sabay taas ng maliit na ice cream na halos matapon na dahil sa dami ng toppings. Oo anak, okay yan. Sa simpleng palitan ng salita, dama ni Stella ang isang bagay. Hindi sila kailanman kulang. Oo, iniwan sila ng ama ni Ella. Oo, mag-isa niyang itinataguyod ang lahat, pero sa ngiti at halakhak ng anak, buo ang pakiramdam niya. Stella, dapat magtayo ka pa ng branch sa ibang lugar. Tayo ng isa sa kanilang mga suki. Ang dami niyong customers, oh. Sayang kung dito lang. Napangiti si Stella, ngunit maingat na sumagot. Dahan-dahan lang muna. Ang mahalaga, masaya ang mga tao at natutustusan ang pangangailangan namin ni Ella. Ngumiti ang suki, sabay abot ng bayad. Tama ka. Pero proud ako sa'yo. Hindi lahat ng iniwan ng asawa ay nakakabangon. Ikaw, hindi ka lang nakabangon. Nagtatagumpay ka pa. Tahimik si Stella. Ngunit sa loob niya, kumislot ang damdamin. Oo, hindi siya perpekto. Oo, marami siyang gabi ng pag-iyak. Pero heto siya ngayon, matatag, lumalaban, at may sariling tagumpay na hindi kayang burahin ng kahit na sino. Pagkatapos ng mahabang araw, naupo silang mag-ina sa loob ng shop. Nakaubos na ng ilang cup si Ella habang si Stella ay pagod ngunit nakangiti. Ma, biglang sabi ni Ella. Balang araw, lalaki pa yung shop natin. Tapos magkakaroon tayo ng malaking tindahan. May mga tables na rin tsaka chairs. Tapos maraming batang kakain dito. Napayakap si Stella sa anak. Oo anak, balang araw matutupad ang lahat ng pangarap mo at syempre, pangarap ko rin. Sa katahimikan ng gabi, habang pinagmamasdan niya ang stall nila na puno pa rin ng ilaw kahit tapos ng operation, napangiti si Stella. Ang dating sugat, unti-unti nang naghihilom. Ang dating lungkot, napalitan ng bagong pag-asa. At ang shop na yon, hindi lang basta hanap buhay. Isang simbolo ng kanilang laban, ng kanilang tagumpay, at ng panibagong simula. Isang araw, habang nagtitinda sila, lumapit ang bagong kakilala ni Stella. Si Marivic, isang kapitbahay na madalas bumibili. Stella, ikakasalang pinsan ko sa susunod na buwan. Gusto ka raw niyang imbitahan. Libre ka ba? Nagulat si Stella. Matagal na siyang hindi nakakadalo sa mga kasal. Nung una, tinanggihan niya. Nakakahiya naman. Wala naman akong masyadong kakilala doon. Ngunit mapilit si Marivic. Hindi. Sige na, para makalabas ka naman. At saka, gusto ka rin makilala ng mga kaibigan ko. Napaisip si Stella. Sa loob ng 2 taon, puro pagtatrabaho at pagiging ina ang inatupag niya. Baka nga kailangan din niya ng sandaling pahinga. Sige. Sasama ako. Tugon niya at may halong kaba. Pag-uwi nila ni Ella, habang naghahanda ng hapunan, napansin ng bata ang tahimik na itsura ng ina. Ma, bakit parang kinakabahan ka? Tanong ni Ella. Naimbitahan kasi ako sa kasal. Matagal na rin akong hindi nakakadalo sa mga ganung okasyon. Sama tayo, ma. Gusto kong makita yung bride tsaka yung gown niya po. Napangiti si Stella at hinaplos ang buhok ng anak. Sige, isasama kita anak. Ngunit sa ilalim ng ngiti na yon, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ang kasal na yon ay magiging simula ng isang bagong kabanata. Magandang araw ang bumungad kay Stella at Ella. Isinuot ni Stella ang isang simpleng bestida na kulay bughaw. Bagay na bagay sa kanyang maputing balat at mahabang buhok na ngayon ay nakalugay. Wow! Ang ganda mo, ma! Sabi ni Ella habang nakatitig sa ina.
Exaggerated ka. Pero salamat anak, bolera ka talaga. Parang bride ka rin, dagdag ni Ella sabay tawa. Malaki at magarbo ang venue. Isang simbahan na may mga palamuting bulaklak sa bawat sulok, habang ang paligid ay puno ng mga bisita na pawang nakaayos. Si Ella nakasuot ng maliit na bestida, halos hindi mapakali. "Mang, ganda! Tingnan mo yung bride parang prinsesa." Ngumiti si Stella, pinipilit na mag-focus sa okasyon at hindi sa mga alaala ng nakaraan. Habang nakaupo sila sa gilid, tila ba may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Hindi niya maipaliwanag na para bang may mangyayaring hindi niya inaasahan. Medyo nakahinga siya ng maluwag nang magpalitan na ng pangako ang bride at groom. Buti na lang wala namang nangyaring kakaiba sa isip-isip ni Stella. Dumiretso na sila sa reception kung saan ilang minuto lang din naman ang lakad mula sa simbahan. Tuwang-tuwa si Ella noong makarating sila sa reception area. Gandang-ganda sila dahil maraming bulaklak ang nakadisplay doon. Habang abala ang lahat sa pagtanggap sa bagong kasal, bago magsimula ang mini-event ay biglang tumakbo si Ella papalayo. "Ella, saan ka pupunta?" Sigaw ni Stella, agad na sumunod. Ngunit hindi siya nakahabol agad. Sa gitna ng dami ng tao, tumigil si Ella at sumigaw ng malakas. "Papa! Papa!" Para bang tumigil ang oras kay Stella. Nanigas ang kanyang katawan, hindi makapaniwala sa narinig. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nakita. Isang lalaking matagal niya nang hinintay, minahal at kinamuhian. Si Daniel. Nakatayo ito, nakabarong, halatang isa sa mga panauhin. At sa tabi niya, nakayakap sa braso nito ang isang babaeng hindi niya kilala. Maganda, sosyal ang bihis at litaw ang kumpiyansa sa sarili. "Daniel?" Mahina, ngunit nanginginig ang tinig na sabi ni Stella. Nagulat si Daniel, halatang hindi inaasahan na naroon ang kanyang mag-ina. Stella? "Papa!" Sigaw ni Ella, agad na yumakap sa ama. Sa sobrang tuwa ng bata, hindi nito napansin ang tensyon sa paligid. Halos bumigay ang tuhod ni Stella. Sa 2 taon ng katahimikan, ito ang unang beses na muli niyang nasilayan ang kanyang mister. Ngunit hindi tuwa ang naramdaman niya, kundi apoy ng galit at pagtataksil. "Anong ibig sabihin nito, Daniel?" Malamig na tanong ni Stella, halos pabulong pero puno ng bigat. "Sino siya?" Ngumiti ang babae, sabay abot ng kamay. "Ako si Grace, asawa ni Daniel." Parang nag-init ang paligid kay Stella. "Asawa? Imposible." Naramdaman niyang titig ng ibang bisita, ang bulungan ng mga hindi makapaniwala. "Hindi ka asawa?" Napalakas ang boses ni Stella, halos nanginginig. "Ako ang asawa niya." Excuse me?" Sagot ni Grace, mataray ang tono. "Hindi ako kabit. Baka ikaw ang kabit niya. Kami ang legal na magkasama ni Daniel sa abroad. Huwag mong gawing circus ang kasal na to. Nakakahiya ka." Lumapit si Stella, hawak ang braso ni Daniel. "Paki-explain mo nga, Daniel. Anong ibig sabihin nito? 2 taon kang nawala, walang tawag, walang padala, tapos ngayon, kasama mong babaeng to? Asawa mo?" Hindi agad nakasagot si Daniel. Nanginginig ang labi nito, halatang hindi alam kung anong sasabihin. "Daniel!" Sigaw ni Stella, halos mabasag ang tinig. "May utang ka sa akin! May utang ka sa anak mo! Sabihin mo sa lahat kung ano ka!" "Stella, please, wag dito. Hindi ngayon." "Bakit? Dahil natatakot kang malaman ng lahat ng totoo? Natatakot kang malaman nila na isa kang traidor at sinungaling?" Nagkagulo ang kasal. May mga bisitang pilit silang pinapakalma, ngunit hindi na napigilan ang init ng dugo. "Hoy, babae!" Sabat ni Grace, tumayo at nakipagsagutan. "Kung iniwan ka ng asawa mo, kasalanan mo yun. Hindi lahat ng lalaki matitiis ang asawa na puro reklamo at drama." "Drama?" Halos mabingi ang lahat sa sigaw ni Stella. 2 taon mula na kami iniwan yan. Nising ko walang naipadala. At tatawagin mong drama ang lahat ng tiniis naming mag-ina? Kung hindi ikaw ang dahilan, bakit biglang nagbago ang lahat? Ikaw ba, Grace? Ikaw bang naging kabit?
Hoy! Mabilis na tugon ni Grace, sabay hablot sa braso ni Stella. Hindi na rin nagpigil si Stella. Sa harap ng lahat, nagkaroon ng tensyon. Sigawan, paulan ng masasakit na salita at hawakan. Ang kasal na dapat ay puno ng saya, biglang nauwi sa isang eksenang puno ng komprontasyon at kahihiyan. Habang nagkakagulo, may lumapit na matandang babae. Ina ng groom na ikinakasal. Hawak niya ang mikropono, nagsalita siya ng malakas. Tama na! Tama na! Lahat ay natahimik at napatingin. Hindi niyo ba alam? Matagal nang may asawa si Daniel dito sa Pilipinas bago siya umalis. At ngayon meron din siyang asawa sa abroad. Hindi lang kayo ang niloloko niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Napatingin si Stella kay Grace, parehong nagulat, parehong sugatan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Stella at nanginginig. May anak din sila dito, Stella. Bago kanya makilala, may pamilya na siyang iniwan. Dagdag ng matanda, mariin ang boses. At kung hindi kayo naniniwala, nandito sila. Mula sa likuran, may lumapit na babae. May kasamang 2 bata. Halos mahulog si Stella sa kanyang kinatatayuan. Hindi lang pala siyang iniwan at pinagtaksila ni Daniel. Marami silang biktima. Dati pa pala akong pangalawa? May nauna pa pala sa akin? At etong si Grace ang pangatlo sa abroad? Nambutla si Daniel, hindi makakilos. Stella, Grace, let me explain. Explain? Sabay na sigaw ng 2 babae. Lumapit si Stella, nakatingin ng direkta sa mata ng asawa. Wala nang paliwanag na makakapag-ayos nito. Sa araw na to, sa harap ng lahat, namatay na ang pagmamahal ko sa iyo, Daniel. Pero mula ngayon, hindi na ako iiyak. Lalaban na ako. Hinila niya si Ella palayo. Iniwan si Daniel na nakatulala at si Grace na galit na galit. Ang mga bisita ay nagkabulungan, nagtataka kung paano naging posible ang lahat ng ito. Habang naglalakad palabas ng reception, mahigpit ang hawak ni Stella sa kamay ng anak. Sa kanyang puso, naroon ang apoy, hindi na ng sakit kundi ng paghihigante. Ma, magiging okay pa po ba si Papa? Tanong ni Ella habang nakatingin sa kanya. Huminga ng malalim si Stella. Hindi ko alam, anak, pero ang alam ko simula ngayon, hindi na tayo ang masasaktan. Siya naman ang makakaramdam ng sakit ng ginawa niya. Sa loob ni Stella, isang panibagong pangarap ang nabuo, ang makamit ang hustisya at ang kanyang ganti. Mainit ang araw kinabukasan matapos ang iskandalong nangyari sa kasal. Sa buong barangay, usap-usapan ng iskandalo, kung paanong sumabog ang lahat ng sabay-sabay. Lahat ay nagtatanong, paano na kayang lokohin ni Daniel ang 2 babae, 2 pamilya, 2 mundo. Ngunit para kay Stella, hindi lang yung chismis, isa yung sugat na muli niyang binuksan at oras na para ipaglaban ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Sa maliit na karinderya kung saan madalas magpahinga si Stella, biglang dumating si Grace. Naka-shades, naka-high heels at halatang hindi sanay sa mainit na kapaligiran. Pwede ba tayong mag-usap? Malamig ang tono nito, walang pasakalye. Napatigil si Stella. Nagulat man ang ibang tao, agad siyang tumayo. Sige, pero tandaan mo, wala akong takot sa'yo. Naglakad sila papunta sa isang maliit na sulok, malayo sa mga osiserong mata. Una sa lahat, panimula ni Grace. Tinanggal ang shades at tumitig kay Stella. Una sa lahat, hindi ako kabet. Asawa ko ni Daniel sa abroad. Alam kong may anak siya dito pero ang sabi niya hiwalay na raw kayo. Natawa si Stella at puno ng panunuya. Hiwalay? Sa paningin ng batas, ako pa rin ang legal na asawa. Ako ang kasama niya bago siya lumipad. Ako ang nagluwal ng anak niya at ako ang iniwan niya ng walang paliwanag. Sabihin mo nga, Grace, kung hindi ka kabet, ano ka? Hindi ako syunga para pumayag maging pangalawa. Hindi ko alam na may asawa siya rito. Niloko niya rin ako. Akala mo ba masaya ako? Hindi. Pero wag mong isiping tatabi lang ako at hahayaan kang angkinin siya ulit. Mas lumapit si Stella at mariin ang boses. Hindi ko na siya angkinin. Hindi ko na siya mahal. Pero hindi ibig sabihin nun ay pababayaan ko na lang.
Pinanood kong masira ang buhay ko dahil sa kanya. Hindi na mauulit yon kung akala niya makakatakas siya sa ginawa niya. Nagkakamali siya. Tahimik si Grace sandali bago bumuntong hininga. Alam mo, Stella, sa totoo lang, minsan napapansin ko siya na may ibang iniisip. May mga gabi na hindi siya umuuwi kapag tinatanong ko palaging trabaho. Pero ngayon, naiintindihan ko na may mga sekreto siyang tinatago at pareho lang tayong biktima. Natigilan si Stella. Hindi niya inasahan ang ganoong pag-amin. Kung ganon, bakit mo pa siya pinili? Malamig niyang sagot. Dahil naniwala ako at dahil akala ko, ako ang magiging bago niyang simula. Habang nag-uusap ang dalawang babae, si Daniel naman ay nagtatago sa bahay ng isa pang kaibigan. Halos hindi siya makalabas dahil alam niyang binabato na ng galit at chismis ang kanyang pangalan. Bro, anong plano mo? Tanong ng kaibigan. Hindi ko alam. Sagot ni Daniel, halatang lutang. Gusto kong kausapin si Stella pero galit siya. Si Grace, iniiwasan na rin ako. At yung isa pa... Napahinto siya. Hindi niya masabi ang buong katotohanan na may isa pa pala siyang relasyon bukod kay Grace. Isang gabi, nagtagpo silang tatlo. Si Stella at si Gracia, pati na rin si Daniel. Walang ibang tao kundi sila lang. Tahimik sa una hanggang sa magsalita si Stella. Daniel, 2 taon kang nawala. 2 taon na, ni isang text, ni isang kusing wala. At ngayon nandito ka? May kasamang bago? Ano bang iniisip mo? Hindi makatingin si Daniel, hawak ang baso ng tubig na halos mabasag na sa higpit ng kapit. Stella, pasensya na. Hindi ko sinasadyang saktan kayo. Nahulog lang ako sa sitwasyon. Nais kong bumawi sa inyong dalawa. Sa aming dalawa? Singhal ni Grace. Daniel, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi ka marunong magmahal ng totoo. Lahat ng sinasabi mo puro pangako. Hindi, mahal ko kayo, pareho. Sabi pa ni Daniel. Nagkatinginan sina Stella at Grace. Parehong puno ng galit at pagkasuklam. Daniel, mariin ang boses ni Stella. Kung iniisip mong makukuha mo pa ang respeto ko, nagkakamali ka. Hindi ka na lalaki sa paningin ko. Isa kang duwag na hindi marunong tumupad sa mga pangako. Tumayo si Stella, nilapitan si Daniel, at walang pasubaling pinalipad ng buong puwersa ang palad rito. Malakas, tunog na tunog sa buong cafe. Yan ang parusa sa una mo kasinungalingan. Mariin niyang sambit. Pero tandaan mo, Daniel, hindi pa tapos ang laban. Sa bawat araw na iniwan mo kami, itinayo ko ang sarili kong mundo. At ngayon, oras na para makita mong hindi mo na ako kayang sirain. Tumayo rin si Grace. At ako? Aalis na. Pero hindi dahil natalo ako. Aalis ako dahil hindi ako magpapakatalo sa sarili kong kahangalan. Daniel, isumpa mo man ang pangalan ko. Isa lang ang alam ko. Isa kang basura na hindi karapat-dapat mahalin. At iniwan siya ni Gracia, hindi man lang lumingon. Habang naglalakad pa uwi kasama si Ella, nakahawak sa kamay ng anak, ramdam ni Stella ang bigat ngunit may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ma, babalik pa po ba sa atin si Papa? Tanong ni Ella at inosenteng nakatingin. Napangiti si Stella bagamat may luha sa kanyang mga mata. Anak, minsan may mga taong hindi karapat-dapat balikan. Pero huwag kang mag-alala, hindi tayo mawawalan dahil ako nandito lang para sa'yo at tayong dalawa, sapat na. Sa gabing yon, tahimik na nakaupo si Stella sa kanilang maliit na tahanan. Sa kanyang puso, hindi na lang siya basta isang niloko. Isa na siyang babae na handang lumaban, handang gumanti, at handang ipakita kay Daniel kung paano bumagsak ang isang traidor. Kinabukasan, may dumating na isang sobre mula sa hindi kilalang sender. Pagbukas niya, naroon ang larawan ni Daniel, kasama ang isa pang babae, ibang mukha, parehong bansa. At sa sandaling yon, nagliyab ang kanyang galit na ibigay ang parusang nararapat para kay Daniel. Tahimik ang gabi, nasa maliit na lamesa si Stella. Hawak ang mga litrato mula sa sobre na ipinadala sa kanya. Napatitig siya sa larawan. Sa loob ng maraming taon, siyang laging umiiyak. Siya ang laging talo, siya ang iniwan. Pero ngayong nasa harap niya ang katotohanan, alam niyang oras na para bumawi. Hindi na siya magpapakalunod sa galit at hindi na siya magsasayang ng luha. Dala ang sobre, pinuntahan niya ang dating professor.
si Attorney Esperanza Cruz na ngayon ay kilalang family lawyer. Attorney, panimula ni Stella, nanginginig ang boses ngunit matatag ang mga mata. Narito po ang mga ebidensya. Hindi lang ako iniwan ni Daniel. May isa pa siyang asawa sa abroad bukod kay Grace. May mga papeles, may mga litrato at may mga testigo. Tahimik na tinitigan ng abogado ang mga dokumento. Matagal bago nagsalita. Stella, malinaw ang kasong ito. Bigamy at hindi lang yon. May grounds din para sa abandonment at failure to support. Kung nanaisin mo, maaari siyang makulong at may karapatan kang hinga ng sustento para sa anak mo. Humigpit ang hawak ni Stella sa bag. Hindi ko ito ginagawa dahil gusto kong makulong siya. Gusto kong makita niya na hindi niya kayang gawing laro ang buhay namin. At higit sa lahat, gusto kong ipakita kay Ella na anak ko ang hustisya ay hindi salita lang. Totoo to. Tumango si Attorney Cruz. Kung ganon, magsisimula rin tayo agad. Makalipas ng ilang linggo, formal nang naisampa ang kaso laban kay Daniel. Lahat ng ebidensya, ang marriage certificate nila ni Stella, birth certificate ni Ella, at ang marriage record ni Daniel sa abroad ay naisumite sa korte. Ang bulong-bulungan ng barangay na dati chismis lang, ngayon opisyal ng dokumento. Nang matanggap ni Daniel ang sabpina, halos masiraan siya ng bait. Stella, paano mo nagawa to? Sigaw niya sa isang tawag, halos bulyawan ang dating misis. Ngunit kalmado ang sagot ni Stella. Hindi ko to ginawa, Daniel. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Ako lang ang nagharap ng katotohanan. At ngayon, hindi na ako ang maghahabol sa'yo. Ang batas ng bahala sa'yo. Dumating ang araw ng hearing. Sa hallway ng korte, nagtagpo silang muli. Si Daniel, payat, magulang buhok, at halatang wala ng direksyon. Kasama niyang isang abogado, pero halata ang kaba. Stella, halos pabulong niyang sabi at umiwas ng tingin. Ayusin na lang natin to. Patawarin mo na ako. Hindi ko alam ang pinasok ko. Hindi ko kayang makulong. Pwede ba mag-usap tayo ng pribado? Tumingin si Stella ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi niya nakikita kay Daniel ang dating asawang minahal niya. Bagkos isang taong kailangang panagutin. Hindi mo rin alam ang pinasok mo nung iniwan mo kami. Ngayon, Daniel, hindi ako ang huhusga sa'yo. Ang batas na ang bahala sa kapalaran mo. Puno ng mga tao ang courtroom. Naroon si Stella, maayos ang suot, may kalmadong aura. Sa tabi niya si Attorney Cruz, hawak ang folder ng ebidensya. Sa kabilang panig, si Daniel, pawis na pawis at hindi makatingin sa kanya. Unang tumayo si Attorney Cruz. Your Honor, malinaw ang kasong ito. May marriage certificate si Daniel Ramirez at si Stella Ramirez, dated and registered dito sa Pilipinas. Ngunit may isa pang marriage certificate na lumalabas sa Middle East, kung saan nagpakasal siya kay Grace, habang hindi pa naman siya legal na hiwalay sa unang asawa. Malinaw na bigamy ito at higit pa roon 2 taon niyang iniwan ang kanyang pamilya rito. Walang suporta, walang komunikasyon, abandonment. Isa-isang inilatag ang ebidensya, ang litrato ng kasal ni Daniel sa abroad, ang mga remittance na biglang natigil, ang mga sulat at testimonya ni Grace, pati ng isa pang babae na dumating bilang testigo. Tumayo si Grace, halatang mabigat ang dibdib. Your Honor, naniniwala akong ako ang asawa niya. Pinakita niya sa akin ang kasal namin bilang legal, pero ngayong nasa harap ako ng korte, kitang-kita ko, niloko niya kaming lahat. Kasunod, si Stella naman ang tinawag. Tahimik siyang lumapit. Hawak ang birth certificate ni Ella. Hindi ko hiling na gantihan siya ng sakit, mariin niyang sabi. Ang hiling ko, makita ng anak ko na may hustisya sa mundong ito. 2 taon akong naghintay, walang tawag, walang kumusta, walang kahit anong balita. Ako ang nagpalaki sa anak namin mag-isa. Kung ito'y hindi abandonment, ano na lang ang tawag natin dito? Napailing ang hukom at nagbulungan ang mga tao sa korte. Tumayo si Daniel, nanginginig. Your Honor, hindi ko intensyon na lokohin silang lahat. Nahulog lang ako sa maling sitwasyon. Mahal ko sila pareho. Mahal ko ang mga anak ko. Ngunit agad siyang pinutol ng hukom. Ginoo, ang batas ay hindi nagbabase sa damdamin kundi sa katotohanan.
Ang katotohanan, nagpakasal ka ng 2 beses nang hindi ka hiwalay sa una at iniwan mo ang pamilya mo. Walang paliwanag na makakapagpabago sa katotohanan yun. Makalipas ang ilang buwang paglilitis, inilabas ng korte ang desisyon. Guilty si Daniel sa kasong bigamy at abandonment. Siya ay nahatulang makulong ng 6 na taon dahil sa kasong bigamy at inutusan ng korte na magbayad ng buwanang sustento na 25,000 para kay Ella hanggang sa siya ay mag-21 taong gulang. Habang binabasa ang desisyon, napatingin si Daniel kay Stella. Luhaan, halos magmakaawa. Stella, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Please, itigil mo ang kaso. Ayoko makulong. Please. Ngunit kalmado si Stella. Walang bakas ng galit o awa. Daniel, tapos na. Hindi na umiikot sa'yo ang buhay ko. Ang anak natin, hindi mo na kayang mahalin ng tama. At ako, natutunan ko ng piliin ang sarili ko. Habang si Daniel ay nasa piitan, patuloy namang lumago ang ice cream business ni Stella. Bukod sa 3 stall, lumipat sila ng pwesto sa isang 2-story building kaya pwede na silang mag-dine-in ngayon. Ngunit hindi siya tumigil doon dahil sa mga pinagsama-samang ipon, nakabalik siya sa law school. Gabi-gabi siyang nag-aaral habang katabi si Ella. Parehong nakayuko sa kani-kanilang libro. Mama, bakit mo po gustong maging lawyer? Tanong ng bata isang gabi. Napangiti si Stella, pinikit ang mga mata sandali. Kasi gusto kong ipagtanggol ang mga kagaya natin, anak. Yung mga iniwan, yung mga niloko, yung mga piniling manahimik. Gusto kong ipakita na may boses sila. Ngumiti si Ella sabay yakap sa ina. Kaya proud na proud po akong ipagmalaki na ikaw ang mama ko. Hindi naging madali para kay Stella ang pagsabayin ng 3 mabibigat na tungkulin. Ang pagiging ina kay Ella, ang pagmamanage ng kanilang lumalagong ice cream shop, at ang walang humpay na hirap ng law school. Madalas, 2:00 na ng madaling araw bago siya makatulog. Nasa mesa siya, nakabukas ang makapal na kaudal, mga kaso at reviewer, habang si Ella naman ay nakahiga sa tabi. Mahimbing ang tulog matapos niyang tulungan sa assignments. Sa kabilang banda, kailangan din niyang bumangon ng maaga upang ihanda ang stock sa kanilang shop at esikasuhin ang mga orders. Minsan humahabol siya ng klase, bitbit pa ang papel ng inventory. May mga araw na halos bumigay siya sa pagod, ngunit tuwing naaalala ang ngiti ng anak, nagiging gasolina yon para ipagpatuloy ang laban. Isang hapon sa library ng law school, habang nagbabasa si Stella ng makapal na kaso tungkol sa bigamy, isang lalaking halos kasing edad niya ang lumapit. Payat, matangkad, nakasalamin, at may dalang tambak ding libro. Excuse me, pwede bang makashare ng table? Puno na kasi sa iba. Bati nito, may magaan na ngiti. Oo naman, basta wag kang maingay. Don't worry, tahimik ako. By the way, ako nga pala si Aljon. Hindi siya sumagot agad, nakatutok sa binabasa. Ilang minuto pang lumipas bago niya sinabing, Stella. Nice to meet you, Stella. Sagot ng lalaki at sabay silang muling nagbabad sa kanya-kanyang libro. Sa mga sumunod pang linggo, muli-muling nagtatagpo ang dalawa sa library at minsan sa kantin. Unti-unti, naging natural na ang kanilang pag-uusap. Anong subject ang pinakamahirap para sa'yo? Tanong ni Aljon, isang gabi habang nagre-review sila para sa recitation. Family law, masyadong malapit sa personal na buhay ko. Sagot ni Stella, hindi na nag-angat ng tingin. Tahimik si Aljon, bahagyang tumango. Minsan, ang sakit ng nakaraan, ang nagiging dahilan para mas lumakas tayo. Pero alam mo, Stella, ibang klase ka. Hindi ko alam kung paano mo pinagsasabay ang lahat. Ang anak, negosyo, pati ang law school. Bahagyang natawa si Stella kahit halata ang pagod. Hindi ko rin alam minsan, pero kapag may dahilan kang lumaban, kahit imposible, kakayanin. Isang gabi, sabay silang naglalakad palabas ng campus. Bit-bit ni Stella ang makapal na libro at si Aljon naman ay may dalang bag na punong-puno ng reviewer. Alam mo, ikaw ang pinakamasipag na nakilala ko. Biro ni Aljon. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, baka sumuko na ako. Huminto si Stella, tumingin sa malayo. Hindi ako pwedeng sumuko hanggang kaya ko pa patuloy kong ibibigay ang best ko para wala akong regret sa hinaharap dahil ibinigay ko ang best ko.
Tahimik si Aljon saka nagsalita ng seryoso. Stella, saludo ako sa'yo. Hindi lang bilang kaklase kundi bilang tao. Hindi lahat ng babae kayang itayo muli ang mundo matapos gumuho. Sandaling napatingin si Stella sa binata. May init at katapatan sa mga mata nito. Hindi niya inasahan yon at sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng gaan ng loob sa isang tao. Mula noon, naging kakampi ni Stella si Aljon sa law school. Kapag may recitation, sabay silang naghahanda. Kapag may exam, sabay silang nagre-review. At kapag sobra ng pagod, may magaan na biro si Aljon na nakakapagpatawa kay Stella. Hindi yan pag-ibig, hindi pa. Pero sa gitna ng lahat ng bigat ng kanya dinadala, si Aljon ay naging bahagi ni Stella. Isang paalala na hindi siya nag-iisa at may mga taong handang umalalay. At sa tuwing tinititigan niya ang anak na si Ella at ang lumalaking ice cream parlor nila, alam ni Stella, hindi pa tapos ang laban, pero hindi na rin siya kailanman mag-iisa. Pagkaraan ng ilang taon ng walang humpay na pagsisikap, pagpupuyat at pagsasakripisyo, dumating din ang araw na pinakahihintay ni Stella. Nakatayo siya sa entablado, suot ang kanyang itim na toga at puting kuwelyo. Nanginginig ang kamay habang hawak ang diploma. Attorney Stella Ramirez. Malakas ang palakpakan at hiyawan sa buong bulwagan. Hindi mapigil ni Stella ang pagbuhos ng luha. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na dahil sa sakit ng nakaraan, kundi sa matamis na tagumpay ng kasalukuyan. Mula sa hanay ng mga nanonood, una niyang nasilayan si Ella. Ngayon ay dalaga na, nakataas ang placard na may nakasulat na, "Congrats Mama." Habang pumapalakpak, nangingilid ang luha sa mga mata ng anak. Sa titig na yon, dama ni Stella ang lahat ng dahilan kung bakit hindi siya sumuko. Ngunit may isa pang nakatayo sa gilid, may ngiting may suporta at respeto. Si Aljon, ang kaklase at kakamping na kasama niya sa bawat recitation, exam at gabi ng pag-aaral. Tahimik lamang itong nakatingin, ngunit ramdam ni Stella ang matibay na pagkakaibigang nabuo sa pagitan nila. Hawak ang diploma, napatingin si Stella, parang nakakita ang lahat ng pinagdaanan. Ang gabing umiiyak siya sa kawalan ng suporta, ang pagtitinda nila ni Ella ng ice cream, ang mga librong binasa hanggang madaling araw, at ang araw na pinili niyang lumaban kesa sumuko. Ngayon, sa harap ng lahat, hindi lang siya basta ina, hindi lang negosyante kundi isa ng abogado. Isang babaeng muling itinayo ang sarili mula sa pagkawasa. Pagkaraan ng ilang taon, nagbago ng tuluyan ang takbo ng buhay ni Stella. Mula sa pagiging call center agent na iniwan ng asawa, ngayon ay isa na siyang ganap na abogado. Hindi lang basta abogado kundi isang family lawyer na ang layunin ay ipaglaban ang mga kababaihan at kabataang iniwan, niloko at pinabayaan ng kanilang mga asawa at magulang. Sa bawat kasong hinahawakan niya, nakikita niya ang sarili. Sa bawat inang humaharap sa kanya, nakikita niya ang sariling dati sugatan. Sa bawat batang humahanap ng hustisya, naalala niya si Ella na ngayon ay dalaga na, magaling sa klase at aktibong tumutulong sa kanilang lumalaking ice cream parlor. "Ma, grabe ka. Lawyer ka na, businesswoman ka pa. Paano mo napagsasabay lahat?" Sabi ni Ella minsan habang nag-aayos sila ng mga papeles para sa shop. "Anak, minsan iniisip ko rin yan. Pero siguro kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi mo rin gaanong nararamdaman ng pagod." Natatawang sabi ni Stella. Kasabay ng kanyang tagumpay, nasa tabi niya pa rin si Aljon. Hindi nila agad tinawag na pag-ibig ang koneksyon nila. Isang gabi, matapos silang kumain sa labas ay naglakad-lakad muna sila. Tahimik si Aljon bago nagsalita. "Stella, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero matagal na kitang hinahangaan. Hindi lang sa galing mo, kundi sa tapang mong taglay. Kung handa ka, gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Hindi para palitan ng kahit sino, kundi para samahan ka sa susunod paglaban." Matagal bago sumagot si Stella, ngunit nang tumingin siya kay Aljon, may kapayapaan sa puso niya. "Aljon, matagal kong iniisip na baka wala ng lugar ang puso ko para sa bago. Pero ngayon, baka tama ka. Baka panahon na rin para muling magmahal." Makalipas ang ilang taon pa, isang hapon, habang palabas si Stella mula sa korte matapos ipagtanggol ang isang kasong abandonment, may isang taong lumapit sa kanya.
Mahina ang lakad, payat at halos hindi na makilala. Stella! Mahinang tawag sa kanya. Napatigil siya, napatitig sa kanya ang isang matang dati puno ng kumpiyansa, ngunit ngayoy basag na. Si Daniel, halos hindi na makatingin, marungis ang damit, balbasin at halatang sira na ang buhay. Nakulong ako. Nawala ang lahat. Trabaho, pamilya, kaibigan. Wala na akong babalikan. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko kayang bawiin ang nakaraan pero sana mapatawad mo ko. Tahimik si Stella. Wala na siyang nararamdamang galit at wala na ring pag-ibig. Ngunit hindi awa para ibalik siya, kundi awa para sa isang taong nilamon ng sariling kasalanan. Daniel, matagal na kitang pinatawad, pero hindi ibig sabihin nun ay may lugar ka pa sa buhay ko. Ang mga sugat na iniwan mo, yun ang nagtulak sa akin para tumayo at ngayon ay wala ka na. Matagal ka nang wala. Tumango si Daniel, luhaan bago tuluyang lumakad papalayo. Isang anino ng lalaking minsan niyang minahal. Pag-uwi niya, nadatna niya si Ella. Kasama nito si Aljon sa kanilang ice cream parlor. Nagtatawanan habang inaasikaso ang mga customer. Ang maliit na ice cream stall na nagsimula sa kanto, ngayon ay isa ng ice cream parlor na dinadayo ng mga tao. Mayroon na rin silang ino-offer na rice meals at mga pizza. Napangiti si Stella, ang dating babaeng iniwan at niloko, ngayon ay isa ng abogada, ina, negosyante at isang taong natututong muling magmahal. Sa kanyang puso, alam niyang hindi perpekto ang buhay. May sugat pa rin ang kahapon, ngunit yun ang naging pundasyon ng kanyang lakas. At ngayong hawak niya ang kanyang anak at unti-unting binubuksan ang puso para kay Aljon, isang bagay ang malinaw. Hindi na siyang babaeng iniwan. Siya si Attorney Stella Ramirez, isang ina, alagad ng batas, at ang babaeng marunong pumili sa sarili. Ang kwento ni Stella ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang tiisin ng sakit, kundi sa tapang na bumangon at piliing ipaglaban ang sarili at mga mahal sa buhay. Hindi kailanman magiging tama ang pagtataksil at pananakit, at darating ang araw na haharapin ng bawat isa ang bigat ng kanilang ginawa. Sa huli, ang hustisya ay laging nasa panig ng matyagang lumalaban ng marangal, at ang pinakamahalagang ganti ay ang ipakita na kahit iniwan at sinaktan, kaya pa ring maging matagumpay at buo. Muli, ako po si Skylar Guro, at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.